ganyan po, maminamahal, ang nais ng mahal na Panginoon. Amen. O nais natin, maminamahal, na tayo maging karapat-dapat, na sabi ng Biblia na tayo po, maminamahal, ay nagsisipaghintay sa mga bagay na ito, pagsikapan natin masumpungan tayo sa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yes. Yan po ang unang paraan para tayo maging walang dungis, walang kapintasan. Sabi, huwag kang padadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Amen. Wag natin, maminamahal, suklian ng masama yung ginagawa nilang masama, sapagkat, mga minamahal, ito po yung pagkakataon natin na tayo po ay maging sakdal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Napakahirap maging sakdal, napakahirap, mga minamahal, na tayo po ay maging katulad ng mahal na Panginoon Jesucristo. Pero sa ginagawa natin ito, maminamahal, sabi, kung mababasa niyo po ang Mateo 5, talatang 42 hanggang 48, ito po yung paraan para tayo po ay maging sakdal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, kung hindi, isama po natin ang talatang ito. Ito po kasi ang paraan para tayo po yung maging karapat-dapat. Kung para tayo po yung maging sakdal, walang dungis, walang kapintasan, at banal, sabi sa harapan ng mahal na Panginoon. Dito sa Mateo 5:42 hanggang 48. Dito sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 5, talatay 42 hanggang 48. Sa 42, bigyan mo ang sa iyo humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo nangungutang. Narinig din yung sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapuputan mo ang iyong kaaway. Datapat sinasabi ko sa inyo, iibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo nagsisiusig upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga di ganap. 46, sapagkat kung kayo iibig sa nagsisibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng ang inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hentil? Kayo nga ay mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Amen. Amen. Yun pala, maminamahal, ang pinakaparaan, the method of God about perfection. Amen. Sabi dito, maminamahal, ipanalangin mo ang iyong mga nagsisiusig. Sabi ng banal na kasulatan, wag kang padadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Sabi ng banal na kasulatan, kung paano ang ating Ama sa Langit ay nagpapaulan sa mabuti at masama at nagpapasikat ng araw sa mabuti at masama, tayo rin po, maminamahal, dapat ay ganun din po ang trapto natin sa mga taong masasama. Sabi kayo, magpakasakdal gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Yan po ang pinakaparaan ng Diyos, the method of God concerning perfection. Sabi, wag mong gagantihan ng masama, ibigin mo ang mga napupot sa iyo. Amen. Ipanalangin ang mga nagsisiusig. Wag nating susuklian ng masama ang masama sa masama, kundi suklian natin ng mabuti. Ito po ang paraan upang tayo po ay maging walang dungis sa harapan ng ating Ama sa Langit. Amen. At ang sabi pa rito, maminamahal, sa Philippians chapter 2 verse 14, maminamahal hanggang 16, sa pamagitan ng pagpapayag ng salita ng Diyos, tayo nagiging walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya. At tayo po, ang sabi ng Biblia, hindi tayo nagre-reklamo. Wala pong mga bulong-bulungan, walang reklamo sa paglilingkod sa Diyos. Kahit minsan, maminamahal, sumusobra po yung ating pong pagpupuri, sumusobra po, maminamahal, yung ating pong fellowship, natatapos ng mas matagal, wala pa rin po tayong reklamo. Amen. Minsan, maminamahal, ay itinutuwid tayo ng salita ng Diyos, tinatamaan yung ating ego, wala po tayong bulong-bulungan. Yes. Amen. Sabi dito ay nagiging sakdal tayo, nagiging walang dungis at walang kapintasan. At sabi, tayo po'y nagbabahagi pa ng salita ng kabuhayan upang tayo po ay maging ilaw ng sanlibutan sa gitna ng mga lahing liko. Ang sabi rito sa Philippians chapter 2, verse 14 up to 16. Dito sa Pilipos, Kabanatay 2, talatay 14 hanggang 16. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko at masama,
na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. 16, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa karawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Yan pala mga minamahal. Kaya nga isinulat pala to sa banal na kasulatan. Ito po yung mga paraan habang naghihintay tayo Yes. sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganito dapat mamuhay ang mga naghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pwedeng naghihintay ka pero hindi mo masusunod yung tinatawag na nararapat nating ipamuhay. Yamang naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Sabi ng Biblia na tinatahanan ng katwiran na sabi ng Biblia, kinakailangan nating mamuhay ng walang dungis, walang kapintasan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Na tayo po ay, sabi ng Biblia, maging banal. Amen. Walang dungis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po ang mga paraan. Nabasa po natin kanina, maminamal sabi, huwag nating gagantihan ng masama ang masama. Ipanalangin ang mga nagsisiusig. Ang sabi, maminamal, ibigin natin ang ating mga kaaway. At ang sabi pa, walang pagrereklamo sa paglilingkod sa Diyos. Walang bulong-bulungan, walang chismis. At ang sabi ng banal na kasulatan na ibahagi natin ang salita ng kabuhayan upang tayo ay maging walang dungis, walang kapintasan sa gitna ng mga lahing liko. Amen. Na tayo nagliliwanag sa gitna ng mga lahing liko. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. At ang pangalawang dapat po natin gawin, ang sabi ng Biblia, looking forward to new heaven and new earth. Nasabi rito na tayo higit na maging maging interesado, maminamal sa bagong langit at bagong lupa. Sabi ng Biblia, huwag niyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay dito sa sanlibutan sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Amen. Huwag nating ibigin ang sanlibutan. Ang sanlibutan, maminamal, meron na pong tinatawag na destination. Meron na pong kahinatnan ang mundo. Sabi ng banal na kasulatan, ang mundong ito'y babalik po, maminamal, sa ilang. Sabi, sa lakas ng lindol, magkakaroon ng malakas na lindol at ang mundo natin, ibabalik ng Diyos, maminamal, sa ground zero. Balik sa ground zero, magkakaroon ng malakas na lindol. Kaya nga tayo pong mga mananampalataya, sabi ng Biblia, looking forward to new heaven and new earth. Amen. Na tayo ay higit na maging interesado, maminamahal, sa bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ang mundo natin bulok na. Yes. Bilyon na ang edad ng mundo, maminamahal. Kaya nga, nag-iiba na ang klima. Sobrang init na. Yung global warming. May mga bagay, maminamahal, na darating ang araw, may mga bansa o bayan na lulubog. Tataas po, maminamal, ang mga tubig, yung mga tinabunan na dagat, maminamal, at doon naglagay ng mga malalaking gusali. Dito lamang po sa Roas Boulevard, mga dating dagat yan. Yan po ay, mga minamal, tinambakan lang yan. At ito ay tinayuan ng mga malalaking gusali. Malalaking mga building, mga hotels. Darating ang araw, sabi yan po'y magiging ilang. Babagsak po lahat yan. Kaya nga tayo po ay naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Huwag nating ito ng isip natin sa mga bagay dito sa sanlibutan. Yan po ang sabi, ang pangalawang dapat nating pagkukulan ng pansin, looking forward to heaven and new earth. Amen. New heaven and new earth. Sabi rito, basahin po natin, kung mababasa nyo ang Jeremias Kapitulo 4, 23 hanggang 28, ito po ang kahinatnan ng mundo natin. Babalik yan sa ilang. Babalik sa ground zero. Sabi rito, basahin po natin ang mga talata. Dito sa aklat po ng Jeremias, Kabanatay 4, talatay 23 hanggang 28. Jeremiah 4, 23. Aking minasdan ang lupa, at narito, sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok, at narito, nagsisiyanig. At ang lahat ng burol ay nagsisihindayon. 25. Ako'y nagmasid, at narito, walang tao. At lahat ng mga ibon si papawid ay nangakatakas. Ako'y nagmasid, at narito, ang mainam na parang ay ilang. At lahat ng mga bayan niyon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Sapagat ganito, sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. 28. Dahil dito ay tatangis ang lupa at ang langit sa itaas ay magiging maitim. Sapagkat aking sinalita, aking pinanukala, at hindi ako nagsisi
o akin mang tatalikuran. Amen. Amen. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Lahat ng mga nakikita natin malalaking gusali, mga matataas na hotels, Yes. mga condominium, mga minamal naglalakihan. Tandaan nyo, maminamal, ito po yung resulta ng pagrebelde ng tao sa Diyos. Amen. Noon pa man, maminamal, sinubukan na, maminamal na gawin niya ng mga unang tao noon. Yung tinatawag na Torre ni Babel. Pero, umpisa pa lang, maminamal, sinalangsang na sila ng Diyos. Ang ginawa ng mga anghel, ginulo ang kalang wika para hindi sila mga minamal magkaunawaan. Para hindi nila maituloy ang pagtayo ng malaking gusali. Pero kakatuloy nila, tinuloy ng tinuloy. Isa talagang nilubos nila ang pagrebelde sa Diyos. Kaya ngayon, pinabayaan na sila ng mahal na Panginoon. Naglakihan ngayon ng mga gusali. Amen. Umaabot ng ilang mga floor, maminamahal, ilang stories. Meron pa nga 100 stories. Sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa, talagang ang tataas ng mga gusali. Pero tandaan natin, sabi ng Biblia, gaya na nabasa po natin sa Banal na Kasulatan, sabi narito, sabi, aking minasdan ang mga bundok, narito sila'y nagsisipayanig. Ang lahat ng burol ay nagsisiindayog. At nagmasid ako walang tao, lahat ng mga ibon ay sa impapawid ay nagsitakas. Ako'y nagmasid, narito, ang mainam na parang ay naging ilang at lahat ng bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon, sa harap ng kanyang mabangis na galit. Sapagat ganito, sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayunman, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan. Dahil dito'y tatangis ang lupa, ang langit sa itaas ay magiging maitim, sapagat aking sinalita, aking pinanukala, at hindi ako nagsisi, akin mang tatalikuran. Babagsak po, maminamal, lahat ng mga naglalaking gusali na yan, babalik sa ilang, katulad na nangyari sa tinatawag po, maminamahal ng Twin Tower, ay yung World Trade Center, naging ilang sa isang iglap. Talagang napakalaking gusali yan, pero sino mag-aakala na sa isang iglap pwedeng mabalik maminamal sa ground zero yung malaking gusali ng World Trade Center? Yung tinatawag na Twin Tower. Ganyan, mangyayari sa darating na panahon. Pero sabi ng Biblia dito po, ibabalik ng mahal na Panginoon, maminamahal. Sabi, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Dito sabi ng Biblia, ay tatahanan ng katwiran. Yes. Dito titira lahat ng mga tao, maminamahal, na inibig ang katwiran. At maminamahal, sila po ay nagbagong buhay. Iniwasan ang kasalanan at sila po ay, sabi ng Biblia, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Amen. Ang bagong langit at bagong lupa, ito po'y tatahanan lamang ng mga matutuwid na nanampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Revelation chapter 21, verse 1 up to 4, talo natin ng verse 7, maminamal, ito po ang bagong langit at bagong lupa, na dito makikita po natin, maminamal, ang bagay na ginawa ng ating mahal na Panginoon para sa atin. Basahin po natin ito. Dito sa Apokalipsis, Kabanatang 21, talatay 1 hanggang 4, talon ng 7. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at siya'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Sa 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man o hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. 7. Talon na 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Amen. Amen. Maminamahal, ang magtagumpay, sabi magmamana ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kinakailangan pagtagumpayan po natin lahat ng uri ng kasamaan. Kinakailangan tayo lumakad, maminamahal, na may malinis na pamumuhay, banal, walang kapintasan, sabi ng Biblia. At
Sabi ng Biblia, pagiging maawain, mamuhay na may marubdob na malasakit sa kapwa, na mayroong pagkamaawain. Sabi ng Judas, Kapitulo 1, talatang 23, agawin natin ang mga taong nakaatang sa parusa ng impyerno. Amen. Agawin natin sila, sabi, maging maawain tayo. Yan ang paraan ng pagiging maawain. Sabi ng Banal na Kasulatan, agawin po natin yung mga taong nakaatang sa kaparusahan, nakaatang sa dagat-dagatang apoy. Amen. Sabi rito, basahin po natin, dito po sa dalawang talata, dito sa Judas 1:23 at dito sa Ezekiel 3:11 hanggang talatang 18. 3:11 at talon ng 18. Dito po sa aklat po ng Judas, Kabanatay 1:23. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, at inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan. Dito sa Ezekiel Kabanatang 3, talatay 11 at 18. Ezekiel 3:11. At yumaon ka, pumaroon ka sa mga bihag na mga anak ng iyong bayan at magsalita ka sa kanila. At saysayin mo sa kanila ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sa didinggin man nila o sa itatakwil man nila. Talo ng 18. Sabi dito, pagka aking sinabi sa mga masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas sa kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiya sa atin sa iyo, sa iyong kamay. Amen. Yan po, maminamahal, ang isa sa mga hiningi ng ating pinakamamahal ng pagiging maawain. Amen. Ang sabi na tayo po'y mahabag sa mga taong nakaatang sa apoy, kundi atin siyang agawin. Agawin sa apoy na atin silang kahabagan, ngunit mag-ingat, maminamahal, tayo po'y madungisan ng kanilang kasalanan. Amen. Sabi ng Biblia, sa maniwala sila o hindi. Ibig sabihin, dapat mga minamahal, sila ang madadala natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon, ngunit huwag tayong padadala sa kanilang masamang gawain. Amen. Sabihin, tayo ang maka-impluwensya sa kanila, hindi tayo ang mai-impluwensya nila. Sabi ba, mag-ingat ka, baka tayo po, maminamal, ay madumihan sa kanilang mga kasalanan. Amen. Na mabahagian tayo ng kanilang kasalanan. At ang sabi pa po, maging mapagpatuloy sa gitna ng kalagayan ng sanlibutan ito. Maging mapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Yes. Amen. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, nabasa po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 17, sabi po rito na maging mapagpatuloy tayo sa gitna ng mga masasamang kalagayan ng sanlibutan. Ibig sabihin, tayo maging matyaga. Amen. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang manatili hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kailangan magpatuloy po tayo. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, mga minamahal, sabi ng Biblia, magsilago tayo sa pagkakilala sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya marami po, mga minamahal, ng mga mananampalataya na dadala ng sanlibutan. Kasi hindi sila nagkakaroon ng interes sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mas gusto pa nilang maglaro ng gadget, mas gusto pa nilang mga minamahal maglibang sa cellphone, maglaro ng mga games sa cellphone. Sabi ng Banal na Kasulatan na tayo ay magsilago sa pagkakilala sa mahal na Panginoong Kristo. Kasi pag hindi malago ang pagkakilala mo sa mahal na Panginoong Kristo, madali kang mawala sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Madali kang maging boring. Madali kang mabagot. Walang iniwan yan, maminamahal, sa halimbawa, hindi ka marunong mag-chess. Pag nanonood ka ng chess, mababagot ka. Halimbawa, hindi ka marunong, maminamahal, mag-computer. Mababagot ka kapag tinitignan mo lang yung computer, mababagot ka. Ganon din ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, maminamahal, nakakabagot ang pagiging Kristiyano. Amen. Kasi hindi ka malago. Hindi mabunga ang iyong paglilingkod, maminamahal, sapagkat wala kang alam sa salita ng Diyos. Sabi dito, 2 Peter 3:18, sabi na magsilago tayo sa pagkakilala sa ating mahal na Panginoong Kristo habang tayo naghihintay sa kanyang pagparito. Basahin natin ang dalawang talata. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ay balikan natin yung talatang yan. At dito sa Colossians 3:16. Basahin natin ang mga talata. Dito sa aklat po ng ikalawang Pedro 3:18. Ikalawang Pedro 3:18, sabi dito, datapuat magsilago kayo sa biyaya sa pagkakilala sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo.
Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Dito po sa aklat po ng Kolosas, Kabanata po 3, talatang 16. Sabi dito, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Amen. Amen. Yan po, maminamal ang mga bagay na dapat nating gawin habang naghihintay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Sabi, desire above all to grow in grace, in knowledge of Him. Yes. Magsilago tayo sa pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ibig sabihin, habang dapat nagtatagal tayo na nagtatagal sa paglilingkod sa Diyos, lumalalim ng lumalalim ang pagkakilala natin sa Kanya. Amen. Nagbubunga tayo, lumalago ang pagkaalam natin sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, manahan nawang sagana sa atin ang salita ni Kristo. Amen. Sagana, ibig sabihin ng sagana, maminamal yun tayo'y puspos ng kaalaman, puspos ng karunungan ng mga banal na salita ng Diyos para hindi tayo katulad ng bata na sabi na Efeso 4, talatang 14, maminamal hindi tayo katulad ng bata na napapahapay dito doon na dinadala ng hangin ng aral, ng daya ng mga tao, sabi ng banal na salatan. Kinakailangan maging malago at maging mabunga ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may mga mananampalataya na nadadala ng kalaban, sabi ng Biblia, sapagkat mga minamahal, darating ang mga bulaang mangaral, darating ang mga false Christ, false religion, false prophet, sabi ng Biblia, at sabi, maminamal, they deceive even the very elect. Pati mga pinili na ng Diyos, mga hinirang na ng Diyos, na hindi malago ang pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay madadaya sila. Sabi rito sa uling talata, basahin po natin Mateo 24, talatang 24, sabi, they shall deceive even the very elect. Sabi po ng Mateo 24:24. Dito sa aklat po ng Mateo, Kabanatay 24, talata po ay 24. Sabi dito, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari, pati ang mga hirang. Amen. Amen. And sabi rito, they shall deceive even the very elect. Amen. Pinili ka na ng malapang noon, nasa tunay ka ng gawain ng Diyos, mawawala ka pa, maminamal madadaya ka pa. Amen. Yan po, kaya sabi ng Biblia, habang nagsisipagintay tayo sa ating pinakamamahal Panginoon at naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa, iyan po mga dapat nating gawin upang maging karapat dapat tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Habang napapakinggan po natin